Ang geologist ng ating bansa, ang Marikina West Valley Fault ay hilog na sa paggalaw na inaasahang maglilikha ng 7.2 magnitude na lindol. Napakalaking pinsala ang idudulot ito sa malaking bahagi ng Metro Manila at kanudnod ng mga probinsya. Ang siyudad natin ay malapit na malapit sa southern extension ng fault line na natrace hanggang Barangay Kasilid, Kapuyaw, na kung saan nandoon ang matang tubig na pinanggagalingan ng tubig ng Laguna Waters na siya namang isinusupply sa mga magkakarating na syudad ng Santa Rosa, Biñan at Kabuyaw. Nangyari na ang malakas na lindol ng 2 beses sa Marikina West Valley Fault ng mga nagdaang panahon. Una, noong November 11, 1645 at pangalawa, noong July 18, 1880. Sa dalawang pangyayaring malaking punos ay halos nadurog ang Sambian Nilaan at ang Intramuros. Noong taong 1880, sa Santa Rosa, ang napinsala ay ang simbahang Katoliko at ang ating munisipyo bukod sa mga bahay na kato. Segon sa pag-aaral ng mga geologists, may cycle na 200 hanggang 400 taon ang paggalaw ng Marikina West Valley Fault, kaya inaasahan na sa anumang araw sa kasalukuyan ang muling paglindol ng tinaguriang Katikwan na may magnitude na hindi bababa sa 7.2. Ang senaryong malaking disaster siguro sa mga nagkakaisang scientific analisa noong taong pang 2004 hanggang sa ngayon ay magsasanggit ng 35,000 people na mamamatay. 140,000 ang masusugatan at napakaraming kasali at infrastruktura masisira 30% at 1.2 million na mamamayan ang mawawalan ng kanilang mga tirahan at magdudulot ito ng napakalaking exodus o malaking paglikas ng mga tao sa mga probinsang hindi nasalanta. Sa banda ng malaking kalamidad nito, kung ikaw ang city mayor, ano ang mahalaga na kapuluhan at karakaramang paghahanda ang isasagawa ng iyong pamahalaan? O anong emergency contingency plan ng syudad at paano mo pagtitibayin ang paghahanda ng City Disaster Risk Reduction Management Office at ang isang crisis management group? Pati na rin ang ating mga mamamayan. Napakaseryosong crisis ito, maaaring maranasan ng ating mga mamamayan sa anong oras tulad na dinulot ng mga killer airbags na sumalanta sa Baguio, Dagupan at Cabanatuan noong July 16, 1980, tumurog sa maraming lugar sa Bohol noong October 16, 2013 na May 7.207.7 ang magnitude ng paglindol. Pakisagot naman po. Parang, ewan ko. Maraming salamat. Ang the big one ay inaabangan po ng lahat mula po Marikina at ang makarating na lugar. At ang Santa Rosa po ay isa sa dinaanan pagkamatiki bahagi lamang ng Santo Domingo punta doon sa may silang. At katunayan ay mahigit 100 metro lampas ng ating pong eskwelahan ang tinamaan po ng
fault line at wala naman po ibang dinaanan, kundi malapit po ito sa bahay. At hindi natin alam kung gaano kalaki, kung gaano kalayo maabutin po pagka ng earthquake. Pero muna po natin gagawin ay siyempre proteksyonan po natin ang buhay, ang mga kabahayan at ang ating pong hanap buhay po ng bawat isa. So una po yung structural soundness ng mga building. So tulad po nangyari sa Bohol, halos lahat po ng ating mga magagandang pinupunta ng simbahan ay narawan nilang natin makikita. So nawala na po lahat ng kanilang heritage sites na nag-walk dahil po sa linggo na nangyari. Kaya lahat po ng ating pong heritage sites, bahay man yan, apartment man yan, ay makita po ang structural soundness. So para kung dumating man yan, unang-una, maproteksyonan po natin yung yung buhay na nakatira po doon. At kung may harap buhay man, ay maproteksyonan din po. So una po yung sa technical. Pangalawa, syempre, kailangan po ang ating mga kababayan ay maging handa din. Mga teacher ka man, kung man ay estudyante, ikaw ay kung nanay ka, tatay, lahat po ay maging aware at maikalat po ang informasyon at maturuan po lahat upang maging handa lahat pag dumating ang big one. Hindi tayo handa kung pinadarating, pero at least yung pong ating kalooban, yung ating mga kababayan ay handa po pagdating ng big one. At syempre po, yung pong ating mga rescue group na sinasabi natin, may mga responder, ay kailangan po natin i-equip sila, fully equipped. Yung pong ating quick response team, yung ating pong disaster risk reduction team, ay kailangan i-angat po yung kanilang pag-aaral pa, yung kanilang pong mga man-method material. No? Yung ginagamit po nila, yung tao natin, kailangan dagdagan, yung kailangan, yung methodology nila ginagawin po para po sa ating gagawin po rescue o gagawin po natin para pag-response sa ating po mga maapektuhan. At syempre, yung ginagamit po nilang natin, kung kailangan i-angat po natin, dagdagan po natin. At syempre, preparasyon po natin, kailangan natin makita yung ating hospital at yung ating pong mga evacuation center kung anong gagawin po natin dito pagka nangyari na po ang big one. Pero syempre, kung hindi mo tayo tinamaan, at least ready tayong lahat at ready tayong mag-rescue sa ibang lugar. So, sabi nga nila, Ay, ito tapusin. Victoria Amat Kurang. Palakpak ng palakpak. Nothing beats yung preparation. Victory Tapusin precedes yung preparation. So kailangan po natin, maging handa tayo lagi. Lagi tayong panalo. Ang buhay po natin, ang gusto natin pananalo. Handa po tayo. Ako po ang chairman ng Committee on Ecology and Environment sa House of Representatives. Noong po mabalitaan ko ay po tinatawag natin Marikina West Valley fault line. Agad-agad po ako nagpatawag sa aming committee na kung saan pinag-usapan po yan. Ang feedbox po pinatawag natin at tinanong po kung ano ang tatamaan dito sa lalawigan ng Laguna. Ang ating pong discussion po namin, ito po ay pagsisimula sa Quezon City. Doon po sa may area ng Capitol Hill, sa Batasa, sa Commonwealth, papunta doon sa may area ng Rizal, ng Calvan, sa Pasig, sa may Valle-Verde, papunta sa Montelupa, papunta sa San Pedro. Sa parte ng San Pedro, halos lahat ng upper Phillies doon sa Paquita, Calandola, Estrella, at pati ang San Antonio, lahat po yung papunta sa may lugar po ng Alaska, papunta din po doon sa Pinyan, sa 101, 102, 103. Lahat yun ay maapektuhan. Dito sa siyudad ng Santa Rosa, dadaan po ito sa Ayala West Road. Maapektuhan po ang ating pong west side at east side at maapektuhan din po itong ating pong elementary school sa Santo Domingo. Bago siya umexit doon po sa silang, sa sinasabi ni Kuya Lando, doon po sa may Barangay Kasili sa Kabuyaw. Ngayon, ano po ba ang ginagawa natin paghahanda? Nung malaman ko po ang epektong ito, agad-agad ko kinausap si Mayor Arlene. Sinabi ko at tinanong ko sa kanya, saan tayo pwede magpalagay ng evacuation center? At kinuwento ko po ang maaaring mangyari dito po sa ating po sa Santa Rosa. At sinabi niya meron siyang kalubang na bili sa may market area. Kaya agad-agad nagpalagay po ko ng 20 million evacuation center doon po sa market area. Aside from this, hindi po natin natatapos dito. Okay, we have the first order of the day, kapag tayo po naging alkalde ng bayan na ito, ipatatawag po natin ang City Disaster Risk Reduction Management Office. Aalamin po natin sa kanila ano ang kanilang mga mitigating plans, ano ang kanilang adaptation program, ano yung mga bagay na ipatutupad nila sa ating mamamayan upang ang ating mga mamamayan ay maging resilient sa what is abnormal before is now normal sa ating mga kababayan. Tandaan po natin, yung dati abnormal, ngayon po ay normal na sa ating mundo. Ngayon, hindi lang po yung earthquake ang dapat natin
Tandaan po natin, yung sobrang floodings, yung sobrang drought, yan po ang dapat pagtandaan ng ating pong syudad ng Santa Rosa. Ano ang ating gagawin? 2 years ago, nagplano na po kami ni Mayor Arlene Arcillas. Yung amin pong small water impounding doon po sa Barangay Santo Domingo, yung po ang magkakasan lahat ng ulan na manggagaling po sa Sinang Cavite bago po pa dito sa ating bayan sa Santa Rosa. Bakit binabaha tayo? At pinalagyan natin po sa Department of Public Works and Highways at ngayon po ay feasibility study na. Ngayon po yan po ay series papunta po sa NIA dito sa Makapli hanggang makarating po dito sa Santa Rosa. Siya po ang tatanggap ng tubig na ang pamahalaan po natin ay sapat na pera para kung panahon ng kalamidad ay kaya po natin bumili ng mga equipment. Kailangan po kumpleto ang equipment. Pangalawa po, kumpleto ang training ng ating mga nasasangay ng pamahalaan kung sa ganon. Sa tungkol ng kalamidad ay handa tayo. Pangatlo po, kailangan po natin iwasan ang mga proyekto na naggagaling sa national na ikasasama po at ikapapahamak ng ating mamamayan dito sa Santa Rosa. Meron po kami isang programang nilabanan o isang proyekto na maglalagay po sa alanganin sa buhay ng ating mamamayan. Ano po ito? Ito po yung tinatawag natin Laguna Expressway type. Ito po ay alam nyo kung gaano ang taas, kung gaano kalaki po, at kung gaano kalaki ang kakainis sa lawa. Ano po ba ang silbi ng lawa? Alam ko naman po, alam nyo, sa pagkain, sa kaligtasan po, dahil pagdating ng baha. Pero alam nyo po ba, hindi alam po ng ating mamamayan, inilaban ko po ang buhay nyo. Lumaban po kami na maitayo dito yung Laguna Expressway type na pinangunahan ng 2 nanunungkulan dito sa ating bayan. Ang kailangan po natin mga proyektong magliligtas sa bayan natin. Alam natin po, darating ang malakas na bagyo dito sa atin, ang malakas na lindol, dahil ito po ay sa pag-aaral ng dalubhasa. Pero anong proyekto itong Laguna Expressway Guide na magpapahamak sa ating mga kababayan? Alam natin, sinabi ng dalubhasa, dito tatama ang pinakamalakas na bagyo, dito tatama ang pinakamalakas na earthquake, ang lindol. Pero ano po yung project na inilusad o pinamunuan ng 2 nating nanunungkulan dito sa bayan? Noong nagkataon po na naitayo yung Laguna Expressway type na yan, ay malaking kapahamakan ang aabutin ng ating mamamayan. Ito po ay inilaban ko, sarili kong pera, panahon para hindi po ito matuloy. Anong ginawa namin? Lumaban po kami na hindi tumatuloy. Number 1 ginawa namin, inalam namin kung ano yung proyekto, ano ang dapat namin gawin para matutulan to. Tinutulan po namin, nag-rally po kami, umaatay kami ng hearing sa ating kongreso, sa ating po mga departamento ng DPWH. At ito po ang aking regalo sa unang-una po ng taon ng 2016 na isalba ko po ang buhay ng mamamayan sa pagkakaglaban para hindi matuloy ang Laguna Expressway na yan. Ito po ay napaka-importante. Hindi na po ako makikipagbulahan kung ano po ang dapat kong gawin. Nagawa ko na po sa inyo kung ano ang dapat kong ilaban para sa aking kababayan. Maraming salamat. Well played.